Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po'y magsiupo. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Ito po yung pagpapaalala ng Diyos sa bawat isa sa atin na ang kanyang batayan ay di tulad ng batayan nating mga tao. People as we are looking on the physical aspect of human life. Nalilimitahan tayo ng ating pagtingin sa kung ano ang maganda sa ating paningin at sa ating pandinig. Pero hindi natin tinitignan at sinusuri ang laman ng puso ng bawat tao. Si Jesus, binigyan tayo ng isang halimbawa kung paano matutugunan ang pangangailangan ng tao. He violates some religious norms of the Pharisees for the greater good of the people that He loves so dearly. Isang halimbawa ang inilahad sa Ebanghelyo, ang habang daay nangingitil ng uhay ang mga alagad, pero binaliwala ito ni Jesus, hindi dahil wala siyang pagmamahal sa batas, kung hindi mas mahal niya ang mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Minamahal ko pong kapatid, sa atin din pong bilang mga tao, nilikha po ang batas sa bawat isa po sa atin para magkaroon po tayo ng pagkakaisa, para magkaroon po tayo kung papaano po tayo susunod at kung papaano po tayo magkakaroon ng matiwasay na buhay. Ibinigay po sa atin ang batas nang sa gayon magkaroon po ng direksyon ang atin pong mga buhay. Pero mga minamahal kong kapatid, sa pagpapahayag po ng mabuting balita, ibinigay po sa atin ni Jesus ang isang pinakadakilang batas para sa bawat isa po sa atin. Ang batas kung papaano umibig. Kaya nga po, kung makikita po natin sa mga pagbasa, lalo na po doon sa unang pagbasa, sa pagpili po ng magiging hari, hindi po tinignan ng Panginoon na ang pagpili niya ay base po doon po sa puso ng isang tao at hindi po base sa isang pisikal na panlabas ng isang tao. Gayon din po tayo mga minamahal ko pong kapatid, sa pag-iral ng atin pong pagmamahal, sa pag-iral po ng atin pong pag-ibig, hindi po tayo iibig o hindi po tayo magmamahal dahil maganda po yung tao, dahil makisig po yung tao, dahil matalino po yung tao, o dahil kung ano pa man po yung tao. Nagiging basyan po kasi ng pag-ibig natin yung pisikal na panlabas na kaanyuan ng tao. Yung nakikita natin, yung nadarama natin, yung nahahawakan natin. Pero ang hindi po natin nakikita na sa pagmamahal natin sa atin pong mga tao, minamahal natin yung mga tao na kahit hindi ka ibig-ibig. Napakahirap pong magmahal ng mga taong hindi naman po kaibig-ibig at hindi naman po kaaya-aya sa atin pong mga paningin. Pero ito po yung tinuturo ng mga pagbasa sa bawat isa po sa atin. Kung papaano tayo iibig, kung papaano tayo magbibigay ng pangangailangan natin sa atin pong mga kapwa, kung papaano natin ibibigay ang atin pong mga sarili sa mga taong hindi po kayang ibigin ng lipunan, sa mga taong tinatalikuran ng lipunan, sa mga tao na hindi binibigyan ng pansin ng atin pong batas. Ito po yung ginawa ni Jesus noon pong nagutom ang kanya pong mga alagad. Hinayaan po niyang umibig sapagkat mas importante sa Diyos, mas importante kay Jesus kung papaano po niya mamahalin ang kanya pong kapwa-tao, kung papaano po niya bibigyan ng halaga ang kanya pong mga alagad. At hindi na po niya iniisip yung batas na ibinigay po para kanilang sundin. Ano po ba ang mas mahalaga?
ang tumupad sa batas o ang mahalin ang atin pong kapwa? Mga minamahal kong kapatid, marami po tayong debosyon ang ginagawa bilang mga Katoliko. Meron po tayong pagdedebosyon sa Niño Jesus. Meron po tayong pagdedebosyon sa mahal na Birhen Maria. Meron po tayong pagdedebosyon sa iba't ibang mga santo. Pero ano po yung panawagan sa bawat isa po sa atin? Paulit-ulit ko po sa inyong sinasabi, baliwala po ang pagdedebosyon natin sa mahal na Birhen Maria, baliwala po ang pagdedebosyon natin sa Niño Jesus, baliwala po ang pagdedebosyon natin sa ibang mga santo, kung ang bawat isa po sa atin ay nananatili lamang po sa pagsasalita at wala po sa paggawa. Ang pagdedebosyon po natin sa mga santo, sa mahal na Birhen Maria at sa Niño Jesus ay magtutulak sa bawat isa po sa atin kung papaano po tayo kikilos ayon sa pagmamahal ng Diyos, ayon sa hinihingi ng batas ng Diyos. Kaya nga po ano po ang sabi ni Mother Teresa of Calcutta? Do small things with great love. Gumawa tayo ng mga maliliit na bagay na mayroong pagmamahal. Sapagkat aanin po natin yung gumagawa tayo ng mga bagay, pero wala naman pong pagmamahal sa atin pong mga puso. Aanin po natin na gagawa po tayo, magpapamigay po tayo ng kung ano-ano sa atin pong kapwa, magpapapicture po tayo for public display. Para saan? Para makilala tayo ng ibang tao? Para makita na kumikilos tayo at nagbibigay tayo sa pangangailangan ng ibang tao? Pero ang intensyon ng bawat isa po sa atin, gumagawa tayo, nagpapamigay tayo para makilala ang bawat isa sa atin. Hindi tayo gumagawa dahil sa pagmamahal na udyok ng Espiritu Santo. Hindi tayo gumagawa dahil hindi tayo nananatili sa pagmamahal ng Diyos sa atin pong mga buhay. Nilikha ang batas para meron tayong sundan, para meron tayo at maging maayos ang atin pong buhay. Pero sa paglikha po ng batas ay maisasaalang-alang natin ang buhay at kapakanan ng mga tao. Dito na po kikilos kung paano nga po ba tayo magmamahal. Kung paano nga po ba tayo kikilos. Sapagkat hindi na po tinitignan ng Diyos ang kung ano pa mong mga bagay na meron tayo. Ang tinitignan ng Diyos sa bawat isa po sa atin ay yung puso po natin kung papaano magmahal. Yung puso po natin kung papaano magbigay. Yung puso po natin na walang ibang tinitingnan kung hindi ang magmahal para po sa atin pong kapwa. Kaya nga po ang sinabi po sa bandang dulo ng Ebanghelyo, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang bawat isa po sa atin ay nilikha para umibig. Ang bawat isa po sa atin ay nilikha para magmahal, para kumilos, para magbigay. Mga minamahal kong kapatid, sana po sa pagmamahal po natin sa atin pong kapwa-tao, yung pagmamahal po natin ay katulad po ng pagmamahal ng Diyos. Hindi po niya tinitignan kung ano po ang itsura ng isang tao. Hindi po niya tinitignan na dahil maganda ang isang tao, dahil pogi ang isang tao, dahil makisig ang isang tao, dahil magandang manamit ang isang tao, yun lang yung magiging basihan
ng atin pong pagmamahal. Yun lang po yung magiging basihan kung papaano natin ibibigay ang atin pong sarili sa isang tao. Kung hindi po bagkus, sana po ang maging basihan ng ating pagmamahal, ang maging basihan ng atin pong pag-ibig, ang maging basihan ng atin pong pagbibigay, ay katulad po ng basihan ng pag-ibig ng Diyos. Tinitingnan ng Diyos ang kalooban ng isang tao at hindi ang pisikal na aspekto ng isang tao. Mga minamahal kong kapatid, paano ka ba magmahal? Paano ba tayo magmahal? Nagmamahal ba tayo dahil sa nabubulag tayo ng kagandahan ng atin pong kapwa? O nagmamahal tayo dahil handa tayong ibigay ang ating sarili sa pangangailangan ng ibang tao? Magmahal tulad ni Jesus, gumawa tulad ni Jesus, umibig tayo katulad ni Jesus. Amen.